Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng All Updated Exam Review. Payag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa pag-iimbestiga sa affidavit aligasyon ng Brave 18 Marines. Magiging patas kami, Ombudsman Rimulya, kahit sangkot ang kanyang pangalan. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya vowed to act fairly in handling the affidavits of 18 former Marines, despite being implicated in allegations linking him to the delivery of cash intended to fund the prosecution of former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Rimulya was mentioned in their affidavit for allegedly meeting investigators from the ICC, the alleged recipient of a 2 million bribe coursed through former Senator Trillanes. Ang exact statement ni Ombudsman Boying is, basta fair kami. We're here to be fair. Mula nung umupo siya, yan ang sinasabi niya. Patas kami. Hindi ako hawak ng leeg ng appointing authority ko. Kaya kong kasuhan sila. Galing, ano? Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng mga netizens o taong bayan? Yan ang tanong. Madaling magsalita ng ganito. Patas kami. Court of public opinion. Gaano ka-credible ang mga salita ng isang Ombudsman Boying Rimulya? Tingnan natin yung mga nag-react. 3,300 nag-react. 3,000 ang tumatawa, 86 ang galit, 131 lang ang nag-like. So halos 99% hindi naniniwala kay Boying Rimulya. 1% lang ang nag-like. Ganyan ang credibility ng ombudsman sa mga netizens as far as this post is concerned. Magbasa tayo. Arkeles memes, tell it to the Marines. Naprete Donyo, are you doing the job of an ombudsman? Jerry Kalunsag, sabihin mo, kamo mga budol kami. Huwag nyo utuin ang mga tao, yung mga gawa nyo, nagpapakita wala kayong kwenta at pang sariling lang ang iniisip ninyo. Yun, pinagalitan na. Joel Maker, kailan daw po siya magiging patas? Ha 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 ha. Mr. Lawbreaker again, sabi ni Nathan Sota. Clinton Teves, gumawa ka na ng tama, malapit ka na blank. Hindi ko na lang babanggitin kasi baka karadabi dito. Rodjing Turingan, majority sa mga buwaya. Jean Aquino, utot mo, kapal ninyong magkakapatid, umalis na kayo, gusto nyo pang ubusin pera ng bayan. Nagmura na siya. Speaking of magkakapatid, John Vic Rimulya, talagang pambato ng administrasyon sa 2028. Wala namang ibang malakas kundi si John Vic. At Ombudsman Boying, late this year, mga October ba yun, magre-retire na ang Chief Justice. Kaya ang tanong, mag-a-apply na naman ba siya para maging Chief Justice ng Supreme Court? Nagtatanong lang naman. Sino bang nagtanong? Si Ombudsman Boying. Hindi. Si Attorney Rowena Guanzon. Nagtatanong lang, baka mag-apply. Anyway, balik tayo kay Boying. Malala ko pa yung November or December, nagmamalaki siya. Makukulong sila. December 15, makukulong na yan. March na ngayon, wala pang napakulong ng mga big fish. Kaya tuloy, nagagalit si Congressman Eresi na
Binobola lang tayo ng Pangulo. Sabi, magpakulong. Nasaan na? Wala pang nakulong na big fish. Kaya narinig ko si Assistant Ombudsman Calabano, ano na daw, hindi na daw magsasalita si Boying Rimulya tungkol sa kung kailan makulong dahil yung expectation daw na realize nila yung pagkakamali. Yung mga bold statement na yon. Una kong narinig si Secretary Vince Dizon. Sumunod si Ombudsman Boying Rimulya, sumunod si Presidente. Sumingit na rin si John Vic Rimulya. Lahat sila nagsabi. Na-realize nila. Hindi na daw magsasalita ng ganun dahil sirang-sira na sila sa taong bayan. Ngayon, magiging patas kayo? I don't know, ang naintindihan ko, ang isinabmit kasi ni na Attorney Baligod, group affidavit o joint affidavit. Ang nire-require ng ombudsman, mag-submit individual affidavit. So I don't know kung gagawa ba si Attorney Baligod ng individual affidavit para maimbestigahan. Kung ako, akin lang ito hindi na ako gagawa. Kasi, kahit imbestigahan lang, imbestigahan. Wala akong aasahan sa ombudsman. Kahit sabihin pa niya na patas sila, I'm sorry, personal, I might be wrong. Wala akong maaasahan na patas na pagdinig ng ombudsman sa usaping ito. Kahit sa Blue Ribbon Committee, mas mabuti na lang yung sabihin na walang credibility, mathematically impossible, mas mabuti na lang. Kaysa yung mag-imbestiga sila, na pag-imbestiga na yung direction, wala rin. Kasi, again, opinion ko lang ito, I have zero trust sa ombudsman. I have zero trust sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Again, I hope I am entitled to my opinion. I might be wrong. Kasi opinion ko lang ito. Wala na talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuloy ko na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaut unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,